Etong mga statement na itong si Kibuloy, makikita mo napapraning na talaga. Walang pagkakaiba sa mga statement naman ni Duterte na talagang napapraning na, naghahalusinate, nagpapaawa at nagpapavictim. Kala ko ba kayo yung mga matatapang at tapang-atao daw kayo, di ba? Na yung tipong wala kayong kinatatakutan. Yun naman ang stance na pinapakita niyo sa mga kababayan natin Nakala mo kung sino kayo, nakala mo kayo ay above the law. Mga filingera, sabi nga ng isang kongresista. Ngayon naman, itong paratang na ito ay talagang nakakatawa. Ito na ata yung pinakamababang paratang or pinakamababang statement ng isang kuno ay appointed son of God. Kung ano-anong statement ang sinasabi niya. Na kuno ay maraming nagkakagusto sa kanya, yung mga nag-akusa ko na sa kanya ng pamumulestya at abuses ng mga young women. Yun daw ay mga may gusto sa kanya, hindi niya pinagbigyan, kaya bumaliktad at inireklamo na lang siya. O di ba? Nakakatawa, no? Naghahalucinate, napapraning at kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. Dahil yan po ay isang senyales na si Kibuloy, katulad ni Duterte, ay guilty sa napakaraming pagkakamali at pagkakasala. Good luck. Ano daw, PBBM, totoo ba na nag-arkila kayo ng mga voodoo expert? Ano ba yun? Anyway, Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba na nag-arkila kayo ng mga voodoo expert mula Africa pagkatapos mga witchcrafts from India upang inyong aswangin ako? You see yung mga pananalita niya at this very time na nasa millennial age na tayo, ito pa rin yung iisipin ng isang Kibuloy. Wow! Where have you been? Saan ka ba tumago ng matagal na panahon at parang ikaw ay bumalik sa mga nakaraang panahon? Sabi, Vice President Sara at Pangulong Digong at lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Pati daw si Sara Duterte, pati daw si Digong ay mukhang ginamitan na rin na itong ng mga voodoo expert para daw aswangin kung ano man ang term na gustong gamitin na si Kibuloy. Pero yun nga, it's too low. Yung ganitong klaseng statement ay mukhang talagang katatawanan, kahihiyan ang magiging hatid neto sa inyo. Sa inyong mga anyway, Kibuloy, Digong, and Sara Duterte at marami pang iba. Nakakatuwa isipin na naandito na tayo sa punto na ang pinag-uusapan ay inaaswang at kung ano man. Ang babaw. Pero yun nga, pinag-uusapan at abala, syempre, ang Senado at ang Kongreso sa mga investigasyon kay Kibuloy. Pero wag po kayong masyadong mabahala dahil sigurado naman tayo na hindi lang ito ang pinagkakaabalahan ngayon ng Senado at ng Kongreso. Totoo na dapat pagkaabalahan ito dahil naniniwala rin ako na yung mga ganitong klaseng tao, pag mawala sa ating lipunan, ay siguradong maging matiwasay ang ating pamumuhay at magiging maayos ang ating bansa. At syempre, magiging maayos ang kaisipan ng maraming kababayan natin. Ang daming nabubudol, ang daming napapaniwala. Diba? Grabe. Anyway, eto yun, totoo daw ba? Pastor Apollo Kibuloy of Kingdom of Jesus Christ accuses President Ferdinand Marcos Jr. and the First Lady of using witchcraft against him. Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. So yan. Pati daw siyempre si Digong at si Sara Duterte ay ginagamitan na ng ganitong klaseng anyway, kung ano man ang tawag dito, pangkukulam ba yan? Pang-aaswang ba yan? Di ba talagang nakakatawa? Talagang nakakatawa itong mga statement na ganito ni Kibuloy. No wonder. You are at the realm of being attacked by your conscience. Kaya ganito ang naiisip mo, napapraning ka, naghahalucinate ka ng mga bagay. Good luck.